Ayun, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Muli na naman nagbabalik ang lingkod Ron de TV. Mutuloy tayo agad sa ating topic mga kababayan. Pag-usapan muna natin itong eleksyon. Eleksyon dyan sa Negros Oriental. Talagang napakainit mga kababayan ngayon sa Negros Oriental. Kaya nilagay sa Comelec control yung buong lalawigan ng Negros Oriental. Nagkalat mga kababayan ang mga checkpoint ngayon dyan sa Negros Oriental. At ang pagkakalam natin ay may curfew na gagawin ngayong Sabado at Linggo mga kababayan dahil kinabukasan ay eleksyon na nga, barangay and SK eleksyon mga kababayan. Itong Negros Oriental kaya nilagay sa Comelec control mga kababayan dahil nga sa pagkamatay ni dating Gobernador Roel Digamo at pagkatanggal na rin ni dating Congressman Arnie Teves mga kababayan sa Kongreso at ay talagang napakarami pang mga tauhan nitong si Arnie Teves mga kababayan may 10 pang itong mga private army na patuloy na paikot-ikot dyan sa Negros Oriental at ayon nga sa kampo ni Mayor Janice Digamo ay maaari pa rin itong maghasik ng lagim sa tuwing parating ang eleksyon mga kababayan. At mayroon din gagawin na special election ngayong darating na December 9 para naman sa nabakanting posisyon dahil nga pinatalsik na nga sa Kongreso itong leader ng mga teroristang grupo na si Arnie Teves mga kababayan. Yun ang mga kababayan, ito, panoorin natin itong balitang ito na mula sa TV5. Sa Negros Oriental na isa sa 2 lugar sa bansa na isinailalim sa Comelec control. Gary, para lang ulit sa kaalaman ng lahat, bakit isinailalim sa Comelec control ang Negros Oriental? Dahil nga, Cheryl, sa pagkamatay noong Marso ni Governor Roel Digamo at pagkakatanggal nga ni Congressman Arnie Teves sa kanyang posisyon, inilagay sa Comelec concern itong Negros Oriental mula po noong September 18. Cheryl. So, kumusta ang sitwasyon dyan? Pinaigting na ba yung police visibility sa probinsya? Yung Regional Joint Task Force ng Region 7 ay nagpadala na ng mga augmentation team, nagpadala ng police, nagpadala ng military para magsagawa ng checkpoint mula ngayong araw hanggang sa dumating yung araw ng eleksyon. Kaya expected na rito sa Negros Oriental na darami ang checkpoint dahil malapit na yung araw ng eleksyon. Cheryl. Gaano ba karami ang barangay dyan sa Negros, At gaano karami rin yung pinakababantayan? Oo. Cheryl, nung una, 321 cluster precinct lang, yung nasa tinatawag ng red category, o Comelec area of concern. Pero ngayong araw, sabi ng Comelec, 529 na precinct yung babantayan nila at nilagay na rin sa tinatawag na red category. Ibig sabihin, lahat na ng presinto dito sa Negros Oriental ay babantayan na at ituturing na hotspots for election. Cheryl. Paano yung magiging siste, Gary, sa ipatutupad na curfew sa weekend? Comelec ba mismo nagutos nito? Tama, Cheryl, Comelec at yung tinatawag na Regional Joint Security Task Force ng Region 7 ang nag-utos nito na magkaroon nga ng curfew. Ibig sabihin, alas 10 ng gabi hanggang alas 4 ng umaga mula sa Sabado at Linggo ang curfew. Bawal lumabas yung mga kabataan, yung mga walang gagawin sa gabi ay bawal. At ang papayagan lamang ay yung may mga trabaho gaya ng call center agent, yung may mga medical health concern at yung mga nagdi-deliver. Yun yung papayagan. Pero yung gusto ma-exempt sa curfew ay kinakailangang sumulat sa Comelec. Cheryl. So far, may naitala na bang karahasan o meron bang banta sa papalapit na eleksyon dyan? As of October 25, wala pa nitalang karahasan o violence. Kaya ito yung bagay na pinanghahawakan ng Comelec, kaya tuloy ang eleksyon dito at sinasabi nilang malayo sa balita sa Metro Manila na magulo dito sa Negros Oriental, dito ay tuloy na ang eleksyon. Magulo, alam natin magulo dyan dahil nga nung nakaraang buwan mga kababayan, may pinatay nga dyan na isa sanang tatakbo bilang kapitan dyan sa may Malabugas kung saan naging barangay captain nga dati dyan si Arnie Teves at
tauhan ni Arnie Tevez dating mga kababayan. Pinatay yung mga kababayan si Jonar Barrios alias Maoy, kung matatandaan nyo, dahil nga yun ay lumipat na ng bakod mga kababayan, lumipat na sa kampo ni Ortiz Diaz at sa kampo nga ng mga Digamo mga kababayan. Kaya pinatay si Jonar Barrios. At nahuli naman yung gunman nun mga kababayan. Ang gunman nun ay nahuli na, nadakip na. At yun nga, sinasabi na isa pa lang, yung nahuli na yun ay isa pa lang notorious na tirador ni Arnie Tevez mga kababayan. Kaya dapat lang talaga tutukan ito ng ating mga kapulisan, mga kasundaluhan, yung gagawing barangay and election dyan. Dahil nga, totoo talaga magulo dyan sa lugar ng Negros Oriental. Kaya nga itong si Ma'am Mayor Janice Digamo mga kababayan, noon ay nag-request talaga sila na ipagliban sana na yung gagawing barangay and election, iurong sana ng buwan para nga matutukan ng mga kapulisan at kasundaluhan. Pero nga hindi sila kinatigan mga kababayan, at ayon sa pumilit, tuloy talaga ang gagawing barangay election dyan sa lalawigan ng Negros Oriental. Yun ang mga kababayan, hanggang dito na lang muna. Charlie Tevez ay paaligid-aligid sa Negros Oriental para yung kanyang mga tauhan na tumakbo bilang barangay captain at mga kagawad ay mananalo para nga may puhunan sila sa gagawing special election ngayong darating na December 9 ng kababayan. Tingnan natin kung sino ba talaga ang tatakbo bilang congressman dyan. At pagkakalam natin, ito si Colonel Roy Lopez ay parang talagang mainit yung dugo na ituloy yung kanyang pagtakbo bilang kinatawan din ng 3rd District. Hindi natin masisi yan, karapatan ni Colonel Roy Lopez, pero mahirap mga kabayan, mahirap manalo si Colonel Roy Lopez dahil nga dati namang tinalo ito ni Arnie Tevez. At yung kampo naman ng mga Digamo ang nagpakilala daw kay Colonel Roy Lopez dyan sa 3rd District nga ng Negros Oriental. O si Ma'am Janice pa rin talaga ang malakas dyan. Maraming komento na si Ma'am Janice ang dapat tumakbo. Yun ang shout out muna tayo, shout out kay Edward Kadimas, kay Junior Dizon, Marshall Alvarado, Ma'am Joyce ng Japan, Robert Tawadan, Lita Damasco, at kay dito sa may baba bandaha kay Minrad Custodio, Pili Quina, at kay Juna Tanhusay, kay Lods Rosalimale, shout out Lods, pasensya na, hindi ko medyo minsan nababasa yung komento. Kay Berhelio Tumayaw, kay John Lorenzo, Dani Agpalo, Bimboy Enriquez, at kay Jen Delda, Golito Makay, kay Eduardo Ibura, kay Efrem de los Reyes, idol shout out Juanito Pakati, kay Sales Vlog, shout out Sales Vlog, kay Ma'am Virgin Religious ng Pulilan Bulacan, Johnny Sidro, kay Arturo Tamayo, Maria Luisa Abrega, idol shout out ma'am, kay Marlene Levaton, idol shout out, Juna Ricania, kay Flora Crido, kay Giselle Bantoto, Ma'am Joyce, maraming salamat kay Elisa Borby, ma'am, shout out Elisa Borby Jumidis Alas, idol shout out, kay Dolorosa Pilapel, kay Teresita Amarillo, kay Normilito Kahis. Saan tayo ito si Kahis, taga Bohol ito. Sigurado tayo kasi maraming Kahis dito sa Bohol. Teodorico Gorimbao, shout out kay Rodolfo Flores at kay Patrick Nunag. Yun ang Jim Gio, shout out din. Hanggang dito na lang muna. Once again, this is Ronde TV mo. Ingat ng lahat. God bless bawat isa sa atin.